natin itong balitang ito na si Rimulya ay mas magaling pa sa gobyerno ng Timor-Leste. Oh, si Rimulya mas magaling pa sa Timor-Leste. Oh, Diyos mio, nagpunta siya sa Timor-Leste tapos inano niya, parang talagang pinipilit niya talaga na si Congressman Arnie Tevez, dating Congressman Tevez, ay umuwi ng Pilipinas at pauwiin ng Timor-Leste at pakialaman yung mga affairs ng yung judicial process ng Timor-Leste. Akala siguro nito nasanay kasi ito si Secretary Boying na yung maging parang diktador. Kasi dito sa Pilipinas para silang diktador dito Sa Pilipinas kaso pa lang convicted na sa kanila Oo, wala talagang kumbaga regards sa walang regard sa batas. O kung ano yung batas para sa kanya yun na yun. So ngayon parang sinasabi niya rito na pinapaalalahanan niyang Timor-Leste na sa umano'y paninikil sa kanilang legal system, ha? Walang hiya. Mas marunong ka pa sa Timor-Leste, Pilipinas lang, huy. Dito ka lang sa Pilipinas, Department of Justice, hindi ka Department of Justice Secretary sa sa Timor-Leste. Sige, pakinggan natin itong sasabihin niya rito. Sir, I understand, nag-state visit po kayo sa Timor-Leste and benefit. Stop. Hindi state visit yun. It is a courtesy visit to the President. We are not going to give it in terms. He's a sovereign. He represents a sovereign. Sir, so sa courtesy visit, may we know, sir, ano po yung mga napag-usapan? And how did President Ferdinand We came up with a press release of this already. Pinag-usapan namin ng Pogo because there are attempts to bring Pogo. Okay. So pumunta siya sa Timor-Leste para pag-usapan ang Pogo. Talaga ba? Nagpunta siya sa Timor-Leste to talk about Pogo. To warn Timor-Leste tungkol sa hindi magandang dulot ng Pogo. Sino ka? Sino ka? Para magsabi sa isang bansa ng magandang may dudulot o hindi magandang may dudulot ng isang bagay sa kanila. Amerika ka ba? Kasi Amerika yung mahilig sa ganyan yung parang pangangaralan ka tungkol sa ganito, sa ganyan. Pucha, antindi ha. Mantakin mo, DOJ natin pumunta sa ibang bansa para sabihan yung ibang bansa ng hindi magandang epekto ng Pogo, na target kayo ng Pogo. Unang-una sa lahat, sa tingin mo mas matalino ka kaysa sa presidente ng Timor-Leste? Tinanong mo man lang ba siya kung kailangan niya nung opinion mo? Tinanong mo man ba siya kung kailangan niya nung advice mo? Hiningi ba niya yung advice mo? Kung hindi, sir. Bida-bida. Diba? Hindi, sa akin lang sa akin lang. Pwedeng mali ako. Pero ang Timor-Leste ba pumupunta sa Pilipinas para utusan si BBM? Ang Timor-Leste ba pumupunta sa Pilipinas para utusan ka sa gagawin mo? Walang pake ang Timor-Leste sa kung ano nangyayari sa Pilipinas. Dapat wala ka rin pake. Kung halimbawa man, yung Pogo pumunta sa kanila, wala ka ng pake dun. Sigurado ako, baka mas matalino pa sa'yo yung presidente dun. Siya mismo sa sarili niya makakaalam whether makakabuti ba sa kanila yun o hindi. Hindi nga kayo pinakikinggan dito Gusto nyo pa, pakinggan kayo ron. Galit na nga yung mga tao sa inyo dito. Magbibigay pa kayo ng suggestion doon. Sir, medyo konti, hinay-hinay ng konti. Focus ka lang dito. Pati problema ng ibang bansa, pinakikialam mo. Dami-dami natin problema rito Ginamit mo pa yung Pogo. Meron ng issue ng Pogo na kayo daw yung may-ari. Di umano Hindi ko sinabing kayo May mga nagsasabi-sabi dyan.
Sabi nung mga nakipapanood ko sa YouTube, yun daw, lupain nyo sa Cavite, doon daw nakatayo yung mga pogo. Di umano pero sabi naman nung pinsa mo, binenta nyo na yun. Hindi na sa inyo yun, hindi sa inyo yun. Pero ibig sabihin, doon mismo nga sa probinsya nyo Kayo mismo, yung mga gobernador doon, may pogo nga sa inyo Tapos pupunta ka sa pupunta ka sa ibang bansa, tapos i-warn mo sila tungkol sa pogo. Wow. Ibang klase Hindi, tama, di ba? May pogo sa kanila. Hindi ko sinasabing kanila yun. May pogo sa mga probinsya nila. Oo, may pogo sa mga probinsya ninyo. Ang Island Cove, nasa Cavite. Hindi ikaw may-ari niyan. Pero, nasa probinsya nyo yan. Nasa, nyo yan. Kumbaga, area of responsibility nyo. Rimulya, Cavite, sa inyo yan Di ba? Gobernador dyan. Kapatid mo ba o pinsa mo? O, pagkamag-anak mo yung gobernador dyan. Pumayag nga siya na may pogo dyan O hindi ba tapos pakikialam mo yung Timor-Leste kung halimbawa sa kanila gusto magpunta yung pogo? And it's something that we have to work our friends against. Pwede natin i-consider Timor-Leste a friend. I've seen... Kailangan ka, kaya kaibigan mo sila. So you are warning your friends. Bakit hindi nyo winarn yung sarili nyo nung dumadami na yung pogo? In talking to the President Marcos, and they appear to be very, very friendly with each other. And I myself, I met President Juan Ramos last year in November. I visited him in his hotel in Makati at nag-usap na kami ni President Juan Ramos. That's why he had a long-standing invitation for us to go, for me to go to Timor-Leste. And it just so happened that there are things we have to clear up about what's happening in Timor-Leste. That's why it was appropriate just to reciprocate the visit. At least on my part, because there was an invitation a long time ago, given to me as to kaya pinunta ko siya. Courtesy visit. So parang ikaw pala nagpunta. Para si Inday din, courtesy visit sa iglesia. Ikaw nagpunta. Tapos pagpunta mo doon, bida-bida ka. Nagpunta ako dito para sabihan ka ng mga hindi magagandang dulot ng pogo. Okay. Tapos ano pa? Ano pa ginawa mo ron? At marami kami pinag-usapan. Isa na nga yung pogo is one of them. Of course, you're gonna take out Teves out of the conversation because he's the one that makes life more interesting in Timor-Leste. Kasi it's a very interesting country, but suddenly things are happening that are beyond the imagination. To many of them who fought the revolution in Timor-Leste, to liberate Timor-Leste. Anong problema ni Teves dun? So sinasabi mo, parang masaya ang Timor-Leste nung dumating si Teves doon, gumulo na, ganon. Huy, tandaan mo yung ngayon, yung probinsya nila sa Negros Oriental. Magulo pa din. Umalis na si Teves doon, ang gulo pa din nung nakaraan nga May mga armadong mga lalaki na pumunta sa pumunta sa property ni Arnie Teves, pinagtatatali yung mga tao doon Hindi mo alam kung pulis, sundalo o rebelde. Ibig sabihin, sabi ninyo, terorista yan. Sabi ninyo, mamamatay tao yan. Pero hindi naman nahihinto yung violence doon sa probinsya nung nawala siya. Ibig sabihin, hindi siya problema. Tinan nyo ano sasabihin niya. Kasi the President and the Prime Minister were both liberators of Timor-Leste in 20 years ago. Ewan ko, ikaw nagkukwento years ago, diba? Ikaw nagkukwento Tapos nagtatanong ka sa Mindang, boss, dada hanggang Timor-Leste, bida. Oo. Bida siya Kasi siya, pinsan niya yata si Jollibee. Mantakin mo, pumunta, parang halimbawa ako, di ba nandito ako. Biglang may kumatok dito, may kaibigan ako pumasok. Oy, pare, kumusta? Pasok ka. Pasok ka, liga, pasok ka. Tapos biglang sabi nung pare mo, parang,
Uy, alam mo ba na yung yung ganyang bintana hindi yan maganda? Oh, hindi yan maganda. Oh, pangit yung bintana na yan dahil yung bintana na yan minsan yan? Pinapasok ng langaw yan. Oh, kaya hindi maganda yan. Oh, palitan mo yan. Putang ina mo ka. Pumasok ka lang dito, putyak bumisita ka, putya pati bintana ako pinakialaman mo pa. Kumain ka na lang dyan, o kaya uminom ka ng Coke. Pakailamero. Di ba, Garski, yung pagpasok na ganyan, ano to? Motor mo to? Oo, motor ko yan. Malakas sa gas yan. Palitan mo na yan. Itong silya nyo, ano yan? Inaanay yang ganyan. Kung ako sa'yo, huwag kang bibili ng ganyan. O yung bumbilya nyo, malakas sa kuryente yung bumbilya na ganyan, bumili ka ng LED. Putang ina, mas magaling ka pa sa akin. Hindi kita pinapunta rito. Putang ina, ikaw ang pumunta rito, tapos ikaw yung magaling. Matindi ibang klase Kung ako siguro binisita mo tapos mas magaling ka pa sa akin. Tayo na papalayasin ko, umalis ka na, tayo na ka. Hindi ka na may bitado rito. Tsaka they didn't imagine this happening to them. Magkakaroon sila ng klase difficulty with a single person going there. Just a person going there. Anong difficulty? Wala namang ginawa si Teves doon. Walang kaso si Teves doon. Wala siyang paglabag sa batas doon. Hindi siya nahuling beating the red light doon. Hindi siya nagnakaw. Anong sinasabi mo na si Teves? Putang inan layo. So yung liberation, yung ipinaglalaban, yung dating ipinaglalaban o pinaglaban ng Timor-Leste para ma-liberate sila, sinira ni Teves. Sa paanong paraan? Di sana binikti na siya dun. Ang pangit nung script mo naman, sir. Ang pangit nung script mo, ang dami mo pang sinasabi. Sinasabi mo na si Teves sinira niya yung liberation. Yung pagiging malaya ng Timor-Leste. Tayo na kinalaman ni Teves dun. Hindi nga niya alam yung history ng bansa na yan. Pwede mo naman kasing sabihin na isa siya sa pinunta ko doon kasi nga si Teves may kaso siya dito sa atin. Kaya talagang pinipilit ko yung Timor-Leste na i-extradite sa atin si Teves kasi meron niyang matinding kaso sa atin. Pwede naman ganun. Meron ka pang nalalaman na sinisira ni Teves yung soberanya. Tama ba yun? Yung soberanya ng Timor-Leste, yung paglaban nila sa mga mananakop noong unang panahon, sinisira ni Teves, anak ng tinapay. Masyado mo naman, sir, minaliit ang Timor-Leste. Oo, sa totoo lang yung Timor-Leste meron silang rule of law na sinusundan dito nga sa atin eh. Hindi nga kayo sumusunod sa rule of law. Di umano. Halimbawa, dito sa Pilipinas. Hindi ba sino ba si Alice Guo? Halimbawa si Alice Guo, no? Sasabihin ng China sa atin na sinira ni Alice Guo yung mga pinaglaban ni Lapu-Lapu noon at saka yung pinaglaban ni Jose Rizal. Pwede ba yun? Anak ng tinapay. Anong kinalaman ni Teves dun sa naganap na revolusyon? Diyan sa Timor-Leste, para namang to si Remulla eh. Magi-statement lang, palpak pa. Hindi mo na lang kasi sabihin na may kaso kasi sa atin. Kaya talagang kinausap ko siya na sana, mabigyan yung ating hiling na ma-extradite siya sa Pilipinas. Kaya lang, hindi mo rin pwedeng sabihin yun. Bakit? Kasi nga, merong umaandar ng proseso. Tapos nakikipag-usap ka pa sa presidente tungkol dun sa umaandar ng proseso. Ano yun? Ini-impluensyahan mo? Sinasabihan mo yung presidente na pakialaman yung justice system sa Timor-Leste. Ikaw, sir, ang nanghihimasok, hindi si Teves.
ba? Kasi may hearing na eh. May proseso eh. May hearing na. Meron ng naka-house arrest na nga yung mama eh. Di ba meron ng sistema, aantayin mo na lang. Mantakin mo, pumunta ka doon, tapos kanausap mo yung presidente ng bansa na malaya, tapos halimbawa, hindi ko sinabi niya, pero I am sure, pwedeng sinabi niya na, extradite mo na sa amin yun. Sige no. Paano yun? Hindi ba sa tingin mo, hindi ba naiinsulto yung presidente ng Timor-Leste kung hinihiling nyo yun sa kanya sa kabila ng nasa korte na yung desisyon? Ano yung palakasan? Pangit yun, sir. Kung sa Pilipinas gumagana yung padrino system, wag naman kayong pupunta sa ibang bansa para ipamuka sa mga taga-ibang bansa yung sistema dito sa Pilipinas na bulok. Kung bulok yung sistema natin, wag nyo namang dalhin yung kabulukan natin sa ibang bansa. Diba? Ang pangit naman nun. Pupunta ako dyan. Tapos, pangungunahan kita tungkol sa Pogo. I'm sure alam mo rin yan. Presidente ka eh. Ang pangit naman na pupunta ako dyan tapos hihingin ko si Tebes. Nasa korte na. So ano, ang sinasabi mo ba, i-impluensyahan nung presidente yung ruling ng korte? Dito sa Pilipinas, ganun. Pero sa ibang bansa, wag nyo namang ipahiya Pilipinas. Speaking of Pogo, sir, I think meron kayong bagong discovery, sir. Ayan na, diba? Yun lang masasabi natin tungkol dyan sa issue na yan ni Remulla. Takin mo yung pamagat nakita ninyo, yung paninikil daw. Remulla, pinaalalahanan ang Timor-Leste sa umano'y paninikil sa kanilang legal system. Pinaalalahanan mo yung bansa? Puta ina, DOJ secretary ka lang, di ka naman presidente. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang maka